akala ko big bike 125cc lang to netizens at ang presyo 79,888. Ito yung pinakabago ni Bajaj netizens. Pinakaabangan na lahat na ma-review natin. Silipin natin ngayong araw. Tara! So ito yung pinakabago nila netizens na Pulsar N125. Alam mo, bukod pa doon netizens, papakita ko sa inyo. Ito, naka fully digital na po yung kanyang meter panel. Tapos, may Bluetooth connectivity pa to. Pwede mo i-connect sa smartphone mo at check mo na dito yung kanyang mga notifications kagaya ng messages, calls, at saka na-download mo na yung application niya netizens. Pwede doon mo na siya completely configure. Connected na siya dito sa pinaka-motorsiklo mo. So disusi pa rin siya netizens, pero nakita niyo yung size niya. Hindi ka makapaniwala na 125cc to eh. Perfect na yun netizens kasi pamahal na pamahal yung gasolina. Kung gusto nyo pa rin ng malaki na motorsiklo pero matipid pa rin sa konsumo ng gasolina, baka isa na to sa pwede nyong subukan. So pagdating sa looks netizens, kung mapapansin niyo, full LED na yung ating mga ilaw and then turn signals natin nandito nakakabit sa may bandang itaas. Ang ganda rin ng pinaka-shocks niya netizens. So, tapos balita ko is naka-combi brake system pa daw to or combination brake system. Pati gulong ang laki oh. At kung magpapalit kayo ng gulong netizens, always use Zeneos tires. Yan yung subukan na matibay na pangmatagalan. So meron tayong disc brake sa unahan netizens. Ang ganda ng kanyang pinaka-suspension ng kapal, no? Meron pala siyang protection. So parang kapal nung kanyang suspension. We have 2-part caliper. May mga reflectors din tayo na decals. Dito naman sa may bandang gilid netizens, parang ang ganda ng kulay niya eh. May pagka-blue or violet. And then Pulsar na emblem. Ayan, napakakapal. And then sa mga switches naman, I think meron siyang idling stop system netizens. Ayan, no? Naka-automatic. So kapag ka uminto ka within the traffic light, mamamatay yung kanyang engine. Tapos tutis mo lang ulit yung throttle, di mo na kailangan buksan. Aandar na ulit siya. And then napakalaki po ng kanyang pinakatangke netizens. Ang kagandahan dito netizens is meron pa rin tayong space for our pillion ride. And then meron din silang grab bar of course. Meron din tayong ilaw para sa plaka. Ang ganda ng kanyang mga turn signals netizens. So parehas dun sa unahan. And then bukod dito sa kanyang rear fender, meron pa tayong bukod. Ayan o, napaka-forma nung kanyang pinakatapalodo sa likod. Ayan o, may parang tire hugger siya dito sa likod. Ito kagandahan niya netizens. Meron siyang kickstart pa din ha. Wala nga lang tayong kill switch sa side stand. Pero para sa presyo niya, kita mo, may slider na rin tayo dito para pag natumba mo, hindi magagasgasan yung pinaka-motorsiklo mo. Angas, di ba? For the configuration netizens, ito makikita ninyo. Meron tayong passing light. Yeah, passing light meron tayo. And then, meron tayong mode. Dito, meron tayong mode, turn signals, electric start, busina, tapos kill switch. Ayan yung mga switches natin. Ganda. For the engine, we have air-cooled na naka-single spark na 2 valves netizens that can produce maximum power of 8.83 kilowatts at 8,500 RPM. And 11 Newton meters of max torque. 5-speed nga pala to netizens. Hindi na rin nakakapagtaka netizens kung bakit talaga nag-trending itong Bajaj Pulsar N125 kasi talagang yung tindigan niya mukhang big bike pero 125cc lang at syempre kilala na rin natin si Bajaj talaga na matibay din talaga gumawa ng motorsiklo. Actually yung kanila budget friendly na sumikat na Dominar 400 sobrang dami din bumili nito netizens. Biruin mo napakamura na expressway legal na motorcycle na. Itong isa naman to netizens 125cc pero napaka-sharp talaga at aggressive nung design niya. Very appealing sa market. Na commuter motorcycle that features 4-stroke air cooling system kaya hindi masyado magastos pagdating sa maintenance. Yung liquid cooled kasi netizens, magre-refill ka pa ng coolant dyan eh. Pero yung air cooling system, anything na less than 200cc motorcycle is compatible with air cooling system. So wala nang masyadong maintenance. Napaka-importante ng maliliit na detalye na ganyan kasi minamaximize talaga natin makatipid nowadays. Dahil sa taas ng presyo sa gasolina, motorsiklo talaga yung isa sa mga solusyon which is mas fuel efficient compared sa mga sasakyan syempre at saka kung magko-commute ka. So napakalakas niya netizens, parang halos 150cc na rin sumasabay yung kanyang torque and yun lang naman talaga yung mahalaga netizens eh. Kahit nasabihin ng iba anong top speed pero ang pinakamahalaga talaga yung unang arangkada niya na kailanganin natin, let's say from stoplight, from full stop netizens, yun yung pinakakailangan natin yung alis. We have a telescopic fork na front suspension at napakalaki po ng suspension niya at sa rear naman po is naka monoshock tayo. Sa brakes naman netizens, meron 240mm front disc brake at 130mm na rear drum naman with CBS or combined brake system. We also have a tire size of 80 by 100 by 17 sa front and 100 by 90 by 70 naman sa rear. Pagdating sa dimensions netizens, 198mm po yung ground clearance niya. So kahit na bumaha netizens, wala ka talagang pangamba dito. Napakataas ang ground clearance. Walang side sa mga higanting hump sa Pilipinas. Kahit mapa semi off-road ka or light trail ng konti,
walang kaproblema. Kaya kahit sa probinsya kayo nakatira, sigurado magugustuhan nyo po ito. Kasi kahit anong road condition, walang kaarte-arte. Lalo't Bajaj pa. Kilala talaga yan ng pangmatibayan na makina. 1,290mm naman po ang kanyang wheelbase at meron tayong seat height na 795mm. May kataasan siya netizens, pero actually, dahil manipis naman po yung motorsiklo, abot na abot naman po ito kahit ng 5'4" in height na kagaya ko. So wala tayong dapat ipangamba. Asian height friendly po siya. At kung mas matangkad kayo na rider, syempre, mas magugustuhan nyo po ang motorsiklo na ito dahil hindi siya mukhang maliit kahit na 125cc lang siya. In fact, pag tinabi mo siya sa ibang 125cc, papapagkamalan talaga siyang either big bike or higher displacement. Galing, no? Napakalinaw din ng LED na headlight niya, netizens. Tas dalawa yung pinakailaw niya. LED na digital meter panel with Bluetooth connectivity pa yan, ha, para dun sa high-end variant nila. Aside pa doon, netizens, napakalaki po ng fuel tank capacity niya na 9.5 liters lang naman. At kung iisipin mo, napakalayo na mararating mo bago ka magpa-refill ulit. Isa talaga ito sa magiging companion natin, lalo na ngayon ang mataas na ang presyo ng gasolina. Biruin mo, it can give us 55 to 60 kilometers per liter na fuel consumption. Napakatipid po niya, netizens. 125cc pa rin talaga yung karakteristik niya and yung consumption, pero yung pakiramdam, malaking motorsiklo. So perfect talaga to, netizens, para sa mga gusto ng brusko ng motorsiklo pero ayaw gumastos ng mahal para sa gasolina. Kasi sa kalsada talaga natin, netizens, minsan may pride talaga pag malaki talaga yung dinadrive mo eh. Iba talaga yung hatid neto ni Pulsar N125. Sigurado papatok to sa masa. And then 125 kilograms naman po yung kanyang pinaka-weight. May kabigatan siya para sa 125cc pero powerful naman po yung engine. So meron tayong magandang power to weight ratio. Kaya wala tayong dapat ipangamba, no beating. Kayang-kaya pa rin sa mga overtaking situations. We also have a bore and stroke of 54 by 54.4mm. We also have a compression ratio of 9.8:1 at matipid po siya sa gasolina, netizens, dahil naka-fuel injection na rin po siya. We have a diamond frame, netizens, na chassis. Pagdating naman sa overall dimensions, netizens, may length po ito na 1,965mm, width na 740mm at height na 1,100mm. Monochrome po yung kanyang LCD display. May USB charging port din ito, netizens, kaya pwede kang mag-charge ng smartphone. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong pinakabagong Bajaj Pulsar N125? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.